Ngayon mga idol, meron tayong inayos dito na Yamaha Sniper. Ang issue po nito ay hindi kumakagat yung kanyang preno, kaya ngayon titingnan natin. Ayan, tinanggal ko na yung kanyang brake master kit o kanyang piston at saka rubber cap. Dahil walang available na repair kit itong RCB, mahirap hanapin, ginawa ko dyan, nilinis ko lang yung dulo ng kanyang piston saka yung kanyang brake master mismo. Kaya ngayon ibabalik na natin. Ngayon panoorin nyo ito mga idol hanggang sa dulo, kasi tuturuan ko kayo kung paano yung pinaka madaling paraan at mabilis na paraan sa pagbi-bleeding at kung paano ito i-assemble. At bibigyan ko kayo ng tips ko para hindi siya kalawangin kaagad yung inyong piston ng inyong rubber cap at saka yung kanyang rod. Ang ginawa ko pala dyan ay binasa ko ng langis yung kanyang rubber cap bago ko siya ipinasok dito sa kanyang brake master assembly, dito sa kanyang butas. Ayan. Tapos pag naikabit na natin mamaya itong kanyang rod, maglalagay tayo ng grasa para hindi siya kalawangin kagad, kasi yung iba hindi naglalagay ng grasa dito sa kanyang pinakarad, dito sa ilalim ng kanyang takip dito sa rubber. Kabit ko lang itong kanyang circlip dito mga idol para mamaya lalagyan na natin ng grasa pagkatapos. Yan. Grasa lang yung ilalagay natin dito para hindi siya kalawangin kaagad at hindi papasok yung dumi at saka buhangin at alikabok at saka yung tubig, kasi yung dumi at saka alikabok kapag napasukan ng tubig dyan na magsisimula yung kalawang or corrosion. Kung sa metal kalawang or rust dito sa alloy o aluminum steel, corrosion yung tawag dito kapag alloy yung kinalawang. Yung tawag sa kalawang sa alloy corrosion, at sa metal naman ang tawag sa kalawang rust. Kung sa alloy ang tawag sa kalawang corrosion. Yan mga idol, ngayon ikakabit na natin yung kanyang brake master assembly, kasi naikabit na natin yung kanyang rod at saka yung kanyang piston kit, kasama na yung kanyang rubber cap. Ikakabit ko lang to lahat mga idol, at mamaya pagkatapos nating may kabit lahat, tuturuan ko kayo kung ano yung pinakamadaling paraan sa pagbi-bleeding. Bago ko pala kinabit yung piston kanina, piston kit at saka kasama na rin yung rubber cap, nilagyan ko yung brake master, yung butas ng brake fluid bago ko kinabit yung piston kit. Pagkatapos binasa ko yung kanyang rubber cap ng langis. Yan yung ginawa ko, at pagkatapos nilagyan ko ng grasa yung rod mismo at saka yung kanyang pinakatulakan ng kanyang piston para hindi siya mapasukan ng dumi, alikabok at saka tubig, para hindi siya magkaroon ng kalawang o corrosion. At ito na, kumakagat na siya ng konti. Kanina malalim yung kanyang brake pedal at saka hindi kumakagat, basyo yung kanyang pedal kapag inaapakan. Ngayon meron ng konting pressure, malalim pa naman pero kumakagat na yung kanyang caliper, gumagana na dito sa kanyang likuran, naiipit na yung kanyang disc. Kanina wala talagang, hindi gumagalaw, at pag inikot natin yung gulong, inapakan natin yung brake pedal, hindi siya humihinto. Ngayon humihinto na siya. Kulang na lang nito bleeding na lang para yung buting apak mo, yung para maging mababaw yung brake pedal. Kunting apak lang kakagat na kagad, kaya malakas yung pressure. Palalakasin natin yung pressure, hindi siya malalim pag inaapakan yung brake pedal. Yan yung tama. Ngayon i-bleeding natin para bumalik siya sa dati.
yung kanyang brake pedal. Kunting apak lang, malakas yung pressure. Kumakagat kaagad yung kanyang preno. Pag inikot natin yung gulong, kunting apak lang, hihinto na kaagad sa pag-ikot. Yan yung gagawin natin ngayon. Kasi dito kumakagat naman siya pero hindi masyadong kumakapit yung kanyang preno. At malalim pa yung kanyang brake pedal. Kulang pa siya sa pressure. Kaya para bumalik yung kanyang pressure, i-bleeding natin. Kasi yung dati, kunting apak lang, yung normal na preno, kunting apak lang sa brake pedal, kakagat na kaagad at malakas yung pressure. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko kanina na madaling paraan sa pag-bleeding. Ang ginawa ko dito, tinanggal ko yung kanyang bleeder at pagkatapos binubumba ko yung kanyang brake pedal, inapakan ko tapos tinatakpan ko ng daliri yung butas ng kanyang bleeder. Tapos hinahayaan ko lang siya na lumabas, tumalsik yung mga brake fluid. At tinakpan ko siya ng daliri na hindi naman ganong malakas yung pressure na ginawa ko dito sa pagtakip. Slight lang po. At ayan, kumakagat na yung kanyang preno at nagiging mababaw na yung kanyang brake pedal, hindi na malalim. Kaya ibabalik na natin yung kanyang bleeder dito sa kanyang brake fluid, dito sa kanyang caliper. Ayan, madali lang mga idol. Tapos dinagdagan ko ng brake fluid yung kanyang fluid container. Huwag yung hayaan na maubusan kasi papasok yung hangin. Babantayan nyo yung kanyang container habang nagbe-bleeding kayo. Tapos kapag bumaba na yung level, dagdagan nyo kaagad. Huwag yung hayaan maubusan para hindi papasok yung hangin. At ayan, madali ko lang natapos yung pagbe-bleeding dito. Kasi yung iba, inapakan nila tapos binubuksan yung kanyang bleeder. Iniikot nila para lumabas yung brake fluid. Ang ginawa ko, tinanggal ko siya. Pinapalabas ko lahat yung brake fluid para yung hangin kasama na rin lalabas. Madali lang. Madali ko siyang natapos. Wala lang mga 1 minuto. Kumakagat na kaagad at nagiging mababaw na. Bumabalik na sa normal yung kanyang brake pedal. Kunting apak lang. Ayan, kumakagat na yung kanyang preno. Yan yung sinasabi ko kanina na madaling paraan. Tanggalin nyo lang yung bleeder. Tapos takpan nyo lang yung butas habang binubumba nyo, habang inaapakan nyo yung brake pedal. Ito na mga idol, tapos na tayo. Kumakagat na, bumabalik na sa normal yung kanyang preno. Maraming salamat po sa panonood. Kamay na tama, ganyan. Lalong kayo ni. Ito, bleeding na ito. Itanggal na ito ni bleeder. Okay na.